Kumusta po mga dude sa lahat po ng mga Cancerian o Cancer sign? So ito na po agad, tumalon na agad. Nasa isip ko, ang itatanong ko pa lang ay kung meron bang bigla ang swerte na darating sa mga Cancerian, expect the unexpected, 'di ba? Nasa isip ko pa lang, tumalon na tong expect the unexpected. So kung meron ba talagang bigla ang swerte na darating sa mga Cancerian ngayong September? Meron ba talaga? May bigla ang swerte pa na darating sa mga Cancerian ngayong September? Be more specific. Okay, be more specific. Swerte po sa pera. Spirit Team, Divine Highest White Light. May bigla ang swerte ba? Divine Team, Divine Highest White Light. May bigla ang swerte ba sa pera? May bigla ang swerte ba sa pera? It will happen in the best way possible. Oh. May bigla ang swerte ba sa pera, mga Cancerian? Itong September po, or hanggang bago matapos po itong September. May bigla ang swerte po ba sa pera? Hello, yes. Hello, thank you po. Thank you, Spirit Team. Thank you po. Yes. Yan, kita niya mga dude. Kaya expect the unexpected dahil may bigla ang swerte kayo sa pera. Kasi ang sabi sa atin dito, be more specific. Kaya yung swerte na tinanong natin ay pera. So, ginawa nating mas specific, pera. Okay? Yung bigla ang swerte na darating sa inyo ay swerte sa pera. Yan po. Or pagkakaperahan. At it will happen in the best way possible. Napakaganda ng mensahe sa inyo. Bigla ang swerte sa pera para sa mga Cancerian. Wow, yes. Oh, hala. Ace of Cups. Windfall of abundance yan. Oh, prosperity. Yan po yung overflowing. Overflowing na mga blessings. Lalo na kung maging mas specific. Lalo na kung specify natin na blessing po sa pera. Yes po. Yes, card din po yan. Confirmation kung may makita po kayong angel number 1, 111 or 1111. Meron po kayong 5 of cups. Kasalukuyan sobrang lungkot po ninyo or stress po kayo. Maraming nawala sa inyo. Mga dude, pero wag kang mag-alala. Basta may makita kang 5 or 555, angel number 555. Yan po ay pagbabago sa sitwasyon po ninyo na hindi ka pa walang-wala, okay? May pag-asa pa. Meron ka pang 2 cups dito. Meron ka pang 2 cups dito. Akala mo, ubos na ubos ka na. Hindi pa, meron pa. May pag-asa pa. Kaya wag kang mag-give up, okay? Meron kang hindi inaasahang blessing na darating. O diba pera? 4 of Pentacles or 4 of Coins. Wow. Kaya hindi ka na magtitipid ng gusto. Hindi mo na kailangan parusaan ang sarili mo, tipirin ng sobra ang sarili mo. May magusto kang bilhin, hindi mo mabili. Nagsasakripisyo ka na lang palagi. Lagi lang nasa add to cart at hindi mo pa mabili-bili dahil nga sa marami kang kailangang mas unahin. Alright, mga dude. Ayan po. Yung hindi mo na kailangan kontrolin ang paggastos kasi overflowing na to. May biglaan kang swerte sa pera. So, nakikita ko po dito kung bakit naghihigpit ka sa paggastos, tinitipid mo ang sarili mo, dahil sa may natutunan ka na talaga sa mga nangyari noon na yung pong akala po ninyo noon stable na, tapos biglang nagkaroon ng problema sa trabaho, sa company, or kung ano man po na bigla na lang nawalan ng kabuhayan or biglang nalugi, kung ano man po yung trabaho o negosyo, yung naging matumal, ganyan po, maraming nawala sa inyo. Kaya siguro lesson na rin talaga yan, marami kang natutunan sa mga napagdaanan mo na yan, na hirap. Kaya
valid yung energy na nagtitipid, naghihigpit ka, kinokontrol mo, pero ang gustong sabihin sa'yo ng mensahe sa'yo ng pera, okay? Pera na mismo may mensahe sa'yo dito. Ang mensahe sa'yo ng pera, huwag ka nang matakot. Alisin mo yung takot na mawawalan ka, masisimutan ka na ulit, maghihirap ka. Alisin mo yung takot. Huwag mo siyang higpitan. Palayain mo siya. Kung kailangan mo gumastos, gumastos ka. Kailangan mo bumili para sa sarili mo, bumili ka. Okay, mga dude, gumastos ka. Huwag kang masyadong maging mahigpit sa pera. Hayaan mo siyang mag-flow ng natural. Yan po yung kailangan mong ibili. Kailangan lumabas din ng pera. At pagbalik niya sa'yo, multiplied na yan. Mas marami na yan. Mga dude. At cleanse na yan, wala nang negative energy na nakadikit sa pera, mga dude. At kung gusto po ninyo, pwede rin po ninyong i-cleanse yung inyo pong wallet, yung vault po ng ninyo, kung meron po kayong vault, money vault po ninyo sa bahay, o yung kung saan man kayo naglalagay yung alkansya po ninyo, pwede po ninyong patunugan po ng singing bowl, or ng bell, para matanggal po yung negative energy, na para lahat yung mga papasok sa bahay po ninyo, or sa inyo pong wallet, sa inyo pong vault, ay talagang magmumultiplied pa. Kahit gumastos ka, yung mga natatabi mo, nagagastos mo, ibabalik din, mas malaki pa. Yan po mga dude. So, yes, yan. Okay? Yes. Iba't ibang paraan ng pagki-cleanse ng energy. Pwede pong, sa ilan naman po ay incense. Yan po, incense sticks or incenso, ano man, pausok. Yan po. Or singing bowl, o yung makikinig po kayo ng mga frequency sounds, binaural sounds, meditation sounds, or music. Ayan, maraming darating sa inyo, 7 of Cups. Kaya pala it will happen in the best way possible kasi napakarami talaga. Biglaan yan, din yan inaasahan. Mari nakikita nyo po ito or meron kayo itong ganitong number sa bahay po ninyo o sa inyo pong, yung home address po ninyo or sa inyo cellphone number, bank account number, meron po kayong number 5 or 4, 1, 7, yan po, or nakikita po ninyo 111 or 1111, 444, 555 at 777, mga dude. Napakaraming darating sa inyo ng mga biyaya. Yan po mga dude. Lesson learned na sinasabi dito ay, lalo na kung may mga bago kang plano, mga business, new business ventures, o meron kang ilo-launch, kumbaga parang magsisimula ka pa lang, wag mo munang ipaalam ito kahit kanino. Hanggat kaya mo itago, wag mo munang ipaalam. Ayun yung lesson learned na maaring noon may mga plano ka na ikwento mo agad at naunsyami yung plano mo. Kumbaga naudlot, hindi na natuloy, nagka-problema, daming naging dahilan para hindi matuloy yung pinaplano mong negosyo, yung pinaplano mong kung ano man yung gusto mong gawin. Yan po, yung plano mo na magtrabaho abroad, na marami na nakaalam at hindi ka natuloy, mga dude. So, nandiyan yung disappointments, success, o di ba? Kaya pala expect the unexpected, di ba? Expect the unexpected, success. It will happen in the best way possible. At mga dude, success. May success card kayo. Itong bigla ang swerte mo, mga dude. Sinasabi dito ay lifetime mo nang mapapakinabangan. Wow. Kasi ang infinite abundance o windfall of abundance ay tuloy-tuloy po yan. So, steady na yan. May number 4 pa kayo dito. Stability, security sa inyo pong finances. Kaya, yes, wala ka nang dapat problemahin. Perfect timing. Wow. Perfect timing na ngayong September na matanggap mo na mga blessing at tumating na mga helpful people sa buhay mo, destiny helpers na pinadala sa'yo ng Divine Universe. Wow! Maraming salamat po, Spirit Team. Napakagandang mensahe, napaka-powerful. Yan po, helpful people na makatulong sa'yo na magkaroon ka ng maraming pwedeng
maraming offer ito o mga opportunities sa tulong ng mga helpful people sa paligid mo. Mga destiny helpers yan. Yan po yung legit na destiny helpers na hindi po nanunumbat. Hindi yung pipigain ka sa kakasingil. Yan po mga dude. Yan po ay yung mga destiny helpers na padala po sa inyo yan ng Divine Universe. Talagang maaasahan mo. Mapapanatag ang loob mo, makakatulog ka ng maayos. Yes, makakatulog ka ng maayos dahil marami ka ng pera. Hindi mo inaasahan tong bigla ang swerte mo sa pera. Yes. Diba double yes na kayo? Yes, yes. Okay, claim mo na or i-confirm mo na yan. Yes, success yan, oh. Wow. Mga dude. Confirm. I-affirm nyo na po yan or i-claim nyo na po. Yes. Sa mga Cancerian, bigla ang swerte. Talagang meron dito. Wow, nandito na lahat. Mga dude, prosperity, abundance, success, healing din po sa Ace of Cups. Lalo na po kung hanggang ngayon po ay nahirapan pa rin po yung inyong kalooban, nandun pa rin po yung guilt, yung regrets, yung awa, yung guilt, regrets, kung ano man po yan mga dude, yung emotional burden o baggage na dala-dala mo pa rin hanggang ngayon. Ayan po. Or healing po ng inyo pong mind, body, and soul. Lalo na po yung physical po ninyong katawan, lalo na sa ilan po na marami na pong sakit na nararamdaman sa katawan or nakikita nyo na po na may mga senyales sa katawan po ninyo, may mga signals ang katawan po ninyo na meron na pong mga problema. Yan po. So magkakaroon ng healing. Focused, eyes for you, fascinated, watching. Yan po, sa mga Cancerian na nanonood po ngayon, marami pong nakatingin, nagbabantay, pwedeng masamang intensyon o magandang intensyon. Meron pong nanonood, watching, fascinated, natutuwa talaga sa inyo na tahimik lang na nanonood, na sumusuporta sa'yo, sumusubaybay sa'yo, lalo na kung kayo po ay may online platform. Yan po, meron din pong evil eye. Yan po mga dude. Meron din po kayong kung meron po kayong napuntahan noon or mapupuntahan po na or kung kailan or recently may napuntahan po kayo na may mga puno, meron po nakatingin po sa inyo, mga dude. Pero yan po ay nakikita ko dito na walang intensyon na kayo po ay pagtripan or pahirapan po or yung para pong yung sa mga naniniwala po na nababati po kayo ng mga ibang elemento, mga ganun po. Nakikita ko dito na fascinated po dahil nakikita po ng mga elemento na ito or kung ano man po itong mga creatures na ito na nakatingin po sa inyo. Sa pinuntahan po ninyo may mga puno, maraming puno, may bundok, meron po kayong pinuntahan. Kung wala po, hindi po kayo nag-resonate, skip nyo po itong part na to. Para lang po ito dun sa mga may napuntahan po na parang gubat or may mga puno, probinsya, ganyan po, or park, basta may mga puno na malalaki, okay, na may nakatingin po sa inyo na entities or elemento, kung ano man po ito, or fairies, na fascinated po sa inyo. Hindi po sa physical po ninyong itsura, ang sinasabi po dito ay sa energy po ninyo, dahil kayo po ay talagang, yung energy po ninyo ay nag-glow. Iba yung nakikita nila, sobrang liwanag, pero may cloak na meron po kayong balot na hindi kayo nakikita. Yung hindi po kayo parang blurred, ganun po. Yung malabo pero sobrang liwanag naman po ng paligid po ninyo. Yung aura po ninyo sobrang nagliliwanag pero meron kayong shield. Yan po. Parang bago pa nila makita kung ano ba talaga yung itsura ng soul mo ay may nakatakip pa. Kaya hindi talaga nila makita kung anong itsura. Pero alam nila na kayo po ay high vibrational na tao. Ayan po. O alam nila na high vibrational
soul po kayo or energy, talagang fascinated sila sa nakikita nila kasi hindi ka ordinaryo. Yun po mga dude. Ibang-iba yung energy mo. Napaka powerful. Alam nila na kapag lumapit sila alam nila na kapag dumikit pa sila sa'yo o lumapit pa sila sa'yo, alam nila na pwede silang parang masaktan or tumalsik. Parang ganun. Matindi yung inyo pong protection. Alam nila na kayo po ay extremely divinely protected po. Sobrang anlakas ng protection po ninyo. Kaya siguro dahil din doon kaya fascinated sila sa inyo dahil maaring ngayon lang sila nakakita ng ganon or maaring pang-apat ka pa lang sa nakita nilang ganyan po na parang kakaibang entity or kakaibang nilalang. Ayun po, pressure cooker, rage, ready to explode. Maaring ito ka ngayon yung energy mo na parang konting-konti na lang sasabog ka na, parang punong-puno ka na sa mga tao na talagang matagal mo na pinagpapasensyahan. Yan po mga dude. Pero dahil nga sa kayo po ay extremely protected, hindi naman po pababayaan ng Divine Universe o ng mga ancestors po ninyo na kayo po ay mapaaway or malagay sa alanganin. Ganyan po yung talagang nilalayo po kayo sa mga low vibrational energy na mga tao. Ayan o, unexplainable pull, can't resist, di ba? Ito yun. Kaya siguro, confirmation din ito na maraming evil eye sa paligid po ninyo or kahit sa social media. Maraming naiinis sa'yo nang hindi ka pa naman talaga nila kilala ng personal. Pero grabe ang galit nila at inis nila sa'yo. Iritang-irita sila sa'yo kahit sa panonood lang ng inyong mga contents. Yan po kung kayo po ay social media influencer or kung meron po kayong podcast. Talagang iba yung galit nila. Alam niyo po yung kung ano man yung mga kino-comment nila sa inyo na talagang sobrang harsh na, yung sobrang sakit na po ng mga comment, yan po mga dude, ay nagre-reflect lang kung sino po sila. Okay? Wala po yung kinalaman sa inyo, sa content, or sa energy po ninyo. Yun po ay reflection po ng energy po nila or ng kanilang soul. O yung demon sa kanilang soul na gustong-gustong lumabas. Ito po yun, yung rage na yon. Ito po yon, yung gusto-gusto talagang lumabas sa kanila dahil once na makita ka nila or marinig ka nila, iba talaga yung parang kumukulo sila, ganun po. Yun po, pressure cooker, sobrang init, para silang sasabog kasi hindi nila gusto yung energy mo, yung inyo pong magnetic, yan po, unexplainable pull, can't resist, yung sobrang liwanag mo, unexplainable pull. Diyan sila na-stress, yung mga enemies, mga haters po ninyo na yung sa loob nila ng mga souls, yung mga soul nila, yung demon sa loob nila ay yung demon po na nasa loob nila, nasa soul nila ay talagang nanggagalaite. Okay? Sa salita mo, sa sinasabi mo, yan po sa mga content creators, sa mga may podcast, or yung kayo po ay public speaker, yung humaharap talaga kayo sa maraming tao, yung sa media, entertainment, marami kayong bashers, ganyan po maraming galit sa inyo, na yun po ay nagre-reflect lang sa kanila pong vibrational energy o yung sa demon nga po na nasa loob nila or sa soul po nila na gustong-gustong makawala. Yan po, yun, rage, ready to explode at gusto kang talagang atakihin. Yan po, mga dude, dahil sa magnetic mo na energy, magnetic mo na frequency o energy, unexplainable pull, can't resist. Kaya nga po, kahit po yung mga strangers, yung nasa labas po kayo ay may mga talagang hindi maiwasan na papatingin po sa inyo, patingin po kayo sa mata na nakatingin po sa inyo, ay talagang hindi nila maintindihan yung pakiramdam na parang meron pong ano po itong magnetic na nararamdaman nila sa yung parang yung soul nila mismo ay parang alam niyo po yun sa mata pa lang pagtingin mo sa kanila ay
nakikita, pakiramdam nila nakikita mo lahat ng kaloob-looban, pati mga sikreto nila, yung mga alam niyo po yon, yung mga ginagawa nilang hindi maganda, nakikita po ninyo. Ganun po yung, grabe po yung energy po. Kahit sa tingin mo pa lang, or kahit sa salita mo pa lang, kaya marami po kayong mga evil eye, and po, maraming mga mata. Pero may mga mata din po na talagang fascinated, na talagang humahanga talaga sa'yo, at nirerespeto ka talaga. At nirerespeto kung ano yung ginagawa mo. Alright, so mga dude, you'll be happy you did, 'di ba? You'll be happy you did kung ano man itong ginagawa mo sa kasalukuyan, or kung ano yung ginawa mo, or ano man po ito naging decision po ninyo ngayong September. You'll be happy you did dahil makakatanggap ka ng talagang biglaang swerte sa pera. Yan po, ito po sinasabi dito sa reading po ninyo, act as though it is already real. Okay? Yes, yan. Double yes kayo. Act as though it is already real. Okay? Done deal. Kumbaga, ito na yon. Mapapasayo talaga to. Okay, mga dude. Magkakaroon ka talaga ng biglaang swerte sa pera na talagang mapapakinabangan mo na yan. Success yan, no? Wealth, success, prosperity, stability. Okay? Success sa wakas. Okay, mga dude. Nagbunga din ng tiyaga mo, yung focus mo, kasi focus ka talaga, focused sa mga priorities mo, sa trabaho mo or sa creative projects mo, online platform mo. Wow! Kaya napakaraming mga blessing na darating sa'yo. Yan, bigla lang yan ngayong September or hanggang bago matapos itong September. Maraming salamat po mga dude. Ingat po kayo palagi. Thank you po sa patuloy ninyong suporta, sa like, subscribe, sa comment po ninyo. Maraming salamat po sa pag-share po ng mga videos. Maraming salamat po. Sobrang na-appreciate ko po kayo. Ingat po mga dude, hanggang sa susunod po.